At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 286 para dito kay Kalbo natin season 4 at ayun, huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga tayo natapos ng sa nakaraan, yung sa pag-iisip neto ni Tatsumaki na kung ipapaubaya na lang ba kay Blue yung pagtapos, yung pagtalo sa mga halimaw na lalabas kasi di ba aalis nga siya, atupagin niya yung grupo na The 11. At so now, ang continuation niyan is eto naman na. So dito, balik ulit sa may HQ dahil i-report na nila kung ano naman yung current status na ng mga S-class heroes natin. At ito nga, sabi dito, ito si Tatsumaki ay aalis nga siya, mawawala siya para asikasuhin yung The 11 na grupo. At habang sa kabilang banda, ito si Flashy ganun din, mawawala rin siya ng ilang araw para kasi siya naman yung aasikaso dun sa tinatawag na grupo na The Abandoned Masses. At after nga yan, ito naman sa kabilang banda, yun si Pig God. So yun, kumakain. Ito si Pig God at sabi nga dyan, ganun pa rin, katulad dun dati, nasa may isang food store itong si Pig God kung saan siya lagi nakatambay. Pero yun nga lang, dahil nga raw sa lack of mobility nito ni Buta, kaya mahirapan daw siya kaagad na mag-respond kapag merong mga halimaw na lumalabas. So yun, parang din masyado makagalaw ito si Buta kasi grabe, sobrang lobo, sobrang laki nito ni Buta. At ayun nga, sabi dito ngayon sa HQ na mukhang mahirapan sila pagdating dito sa pagko-cooperate ni Buta. Yun nga, kasi nga di nga siya masyado nakakagalaw na ngayon. At so ito naman, pagdating sa grupo ni Atomic Samurai ay nag-send sila ng report na kung saan sinasabi ro na isuspend muna yung kanilang hero activities dahil magte-training itong si Atomic Samurai. So kasama niya nga itong sila ay yung kanyang mga disipulo at several weeks na mawawala itong sila Atomic Samurai. So yun nga, magpapalakas sila, magpapa-level up sila at ibig sabihin nito, out of commission muna ng ilang weeks itong sila Atomic Samurai. So wala silang gagawin, hindi sila makikipaglaban sa mga halimaw ganyan. So di sila maaasahan ngayon ng Hero Association. At then ito nga ngayon, pagdating naman dito sa side na ni Metal Knight aka Dr. Bofoy, ang nangyari dyan ay totally di raw siya nag-ooperate, tahimik lang daw itong si Metal Knight. At base sa intel ng HQ, sinasabi na nagkaroon ng conflict sa pagitan ng HQ mismo at saka neto ni Metal Knight pagdating sa kung sino yung magko-command o kung sino bang magmamanage na sa defense system ng HQ. So ito parang nagiging aware na o parang nagiging alerto na yung HQ na baka raw kasi itong si Metal Knight pagdating ng panahon i-take over niya itong HQ kasi nga siya yung may hawak ng defense system. So ngayon na parang nangyayari, gusto ng HQ na sila na yung maghawak dun sa command, yung mag-manage talaga totally sa defense system. At ito nga sinasabi nila na parang malapit nang mawala o matanggal itong si Metal Knight sa HQ, sa Hero Association bilang hero. At din ay pagkatapos nga niyan ay biglang talo naman dito sa side naman nito ni Watchdog. So dito naman pagdating kay Watchdog ay talagang wala pa rin daw yung pakialam sa mundo. At ang ginagawa niya ay ayun, patuloy pa rin niyang pinoprotektahan itong QCT. At itong QCT ngayon talagang napaka-safe nga raw. Parang ito yata yung pinakabuong safe na city sa lahat At dahil nga sa sobrang safe ng city na to, ang taas na masyado ng renta dyan. Parang umabot doon, parang mansion na yung nirentahan mo kapag mag-rent ka ng space dito sa QCT. So ganyan katindi magprotekta itong si Watchdog. Pero ganun pa man rin ay ayun, hindi rin siya maaasahan nga ng HQ kasi focused lang itong si Watchdog dyan sa pagpoprotekta sa QCT. At so pagkatapos rito ay biglang talo naman dito yan sa side ni King. At ito nga, sabi nga rito, basahin natin, King has gone missing due to lack of communication. So yun, so hindi na naman makakontak itong si King, nawawala na naman siya. At ito nga, sabi nga rito, I suspect that he, just like Tornado and Flash, is facing a great evil that he has a connection to. So yun, so napagkamalan na naman itong si King na sa ngayon, kaya siya nawawala kasi meron siyang kinakaharap na great evil na somehow connected sa kanya. So matindi talaga yung mga naiisip nga rito kay King talagang angat na angat ba siya. Pero ito nga biglang labas na itong word na nga na to, itong statement, just lift dude. So ito yung sinabi ni Saitama dyan kay King na magbuhat daw siya. At ito nga ngayon, bam! Grabe push up ngayon dyan itong si King. So intindi, sobrang wide nung sa may position niya ng push up, sobrang hirap kahit nata ako mahirapang gawin yun. At ito nga ngayon, grabe talaga man to, the pawis dyan ito si King sa pagpupush up niya. Pero ito nga ay parang namomotivate na rin ito si King, talagang medyo nagpapalaksa siya somehow. At din ay pagkatapos nga rito sa side ni King ay biglang talo naman dito kay Zombie Ma'am dahil ito nga sabi naman ng HQ nawawala rin daw
itong si Zombie Man at di nga nila alam kung ano yung dahilan. Pero di naman daw kasi ito si Zombie Man yung tipo na kung saan bigla-bigla siyang mawawala ng walang pasabi o walang abiso. Kaya ngayon, ang iniisip nila, baka may something na nangyari dito kay Zombie Man na hindi nga raw nila alam. So ngayon, kapag di raw sila nakahanap ng hint kung ano nangyari dito kay Zombie Man at saka kung nasan siya, at kapag nag-failed sila na ma-rescue itong si Zombie Man, possible daw niyan, baka mamaya lumipat na rin sa Neo Organization itong si Zombie Man. So praning na talaga itong HQ kasi nga ayun nawawala yung iba sa mga S-Class hero nila. At dun pagkatapos nga niya na ito nga ngayon, biglang pinakita na rito na nagtitraining itong si Zombie Man under neto ni Dr. Genius. Grabe, ang lala ng itsura nga nito ni Zombie Man, parang antindi ng training na ginagawa niya nga dyan kasi bali dyan potol itong braso ni Zombie Man. At pagkatapos nga niyan ay ito nga biglang talo naman dito kay Drive Knight, dahil ito nga sabi dito sa HQ, pagdating dito kay Drive Knight okay naman daw kasi although hindi raw na showy type itong si Drive Knight, pero ginagawa niya, tinatapos niya yung mga halimaw na within his reach. At ayun nga, sa lahat ng mga S-Class heroes, siya lang daw yung bukod tangi, yung kaisa-isa na maaasahan ngayon ng Hero Association. So yun nga kasi lahat ng ibang kasama ng S-Class mga mga out of commission. At ito nga ngayon, pagdating naman dito kay Tank Top Master ay ginagamot na siya kasi di ba hinigop niya yung usok may lason nga yun. So kaya yan, sa ngayon pinapagaling si Tank Top Master, pero katulad nga raw sa inaasahan, mabilis yung kanyang pagre-recover at yun, ine-expect na bukas din madi-discharge na sa hospital ang si Tank Top Master. So yun, so ibig sabihin magkakaroon na ng dagdag pa na S-Class hero dito sa Hero Association natin, si Drive Knight at saka si Tank Top Master. Ayan, sila na ngayon yung maaasahan. At doon ay pagkatapos nga niyan, eto nga ngayon, dito naman pagdating sa may preso, syempre si Puri Puri yung nagmamanage nga dyan. At sinasabi nga rito na si Puri Puri sinusunod niya yung bagong policies ng Hero Association. At ito nga ang ginagawa nila, nagtitrain sila dito ng mga bilanggo, ito nga ng mga prisoners. At ang nangyayari dito, yung mga prisoners na kung saan meron silang potential ba, yung meron silang combat ability, ganyan, medyo malakas-lakas na para kumalaban sa mga halimaw, ayan, tinitrain nila yan. At si Puri Puri yung nagmamanage at ayun nga, yung nagtitraining sa kanila. So ayan, makikita nga rito, medyo nag-i-sparring yung mga preso nga dyan. At eto nga ngayon, biglang sumigaw na etong si Puri Puri, sabi nga niya dyan na magsisigaw raw etong mga prisoners na nga to mula rito sa stomach. Sabi niya ganyan kasi nga raw kapag nila ginawa yun, parang lalata-lata sila. Kaya ba kahit daw tiger level lang, di sila makakatalo pero yun nga, bigla siya minura dito ng isa sa mga prisoners. Sabi nga niya dyan, etong si Puri Puri lang daw yung biglang nagsisigaw dyan, nagsabi na etong sila yung mga preso nga rito kakalaban na sa mga halimaw kasi nga raw kulang na sa tao yung HQ. So grabe ang tindi, parang ang lala no ng HQ dahil nga sa kulang na sila sa tao. Kaya ayan, yung mga prisoners na ngayon na may potential, yung medyo malakas-lakas, ayan, yan na yung gagamitin nila para nga lumaban din sa mga halimaw. So parang naging no choice itong mga preso nga rito. At eto nga ngayon, sabi ni Puri Puri sa loob-loob niya na mahaba-haba pa, matagal pa itong kanilang training para lumakas nga sila sa kumbaga. Marami pa raw nakakaining bigas talaga itong mga prisoner na to para yung maging decent na yung kanilang lakas sa pagkipaglaban ng mga halimaw. So ngayon, habang di pa ganung fully na nade-develop nga itong mga prisoner na to sa pakikipaglaban sa mga halimaw, ay poprotektahan daw muna ni Puri Puri itong mga boys na to. Sabi niya ganyan. Natin ay pagkatapos nga niyan, isan kayo. So hanggang dito lang itong si episode 286 natin para kay Kalbo. So yun, so ibig sabihin may tatlo naman pala na S-Class yung kahit paano natitira dyan sa HQ na pwede nilang maasahan kahit paano. Yun nga, si Drive Knight, si Tank Top Master at saka si Puri Puri. So si Puri Puri pwede naman sigurong hatakin yan dyan sa may bilangguan nga kapag may lumabas na malakas na halimaw. But anyways yun nga guys, ay maraming salamat sa panood nga rito kay One Punch Man natin at hintay lang para sa next nga na episode natin dito. So yun, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.